Good day mga kasityo. Welcome muli sa aking channel, sa Antonio Adventure, Attack and Survival. Pero sa araw na ito, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa mga anting-anting sa sugal. Ayon sa aking kaibigang si Korek, merong isang klase ng anting-anting na medyo mahirap kunin, peligro, medyo delikado, at kailangan lakas ng loob at tibay ng dibdib. Ang anting na ito ay gintong buhok ng tikbalang. Maaaring masya kayo, meron bang gintong buhok ang tikbalang? Meron. Ayon sa aking kaibigan na si Korek, dahil ang kanyang lolo ay isang antingero, pero sa buong buhay niya hanggang sa kanyang lolo ay pumanaw, hindi nabiyayaan ng gintong buhok ng tikbalang. At ayon kay Korek, sa kwento niya sa akin, ang gintong buhok daw ng tikbalang ay makukuha mo lang kung talagang ipagkakaloob sa'yo ng tikbalang. Pero meron kang mga dapat gawin para ito ay makuha mo. At ito ay gagawin mo araw ng Biyernes Santo. At kung meron kang alam na isang lugar na pinamumugaran ng tikbalang, ibig sabihin maraming nagsasabi na sa may ilog, doon ay may tikbalang, may kawayanan, doon ay may tikbalang. So doon ka pupunta sa lugar na yon. At pupunta ka sa ilog alas 12 ng gabi, hating gabi. Mamimingwit ka ngayon kung ano mahuli mo'y tilapia, kung mahuli mo'y dalag, hito, kung ano mang klase ng isda. Ito ay tutuhugin mo at ibibitin mo. At yan ang iaalay mo sa tikbalang. Dahil paboritong lamunin ng tikbalang ang sariwang malansa na isda. So ayon sa kwento sa akin ni Korek, itong tikbalang, kung ipagkakaloob niya sa iyo ang kanyang gintong buhok sa batok, siya ay tutungo, iaabot mo ang isda. Nakuha niya na yung isda, bubunutin mo na ang kanyang gintong buhok dito sa batok. Pero kung hindi ipagkakalob sa iyo ng tikbalang ang kanyang gintong buhok, ay hindi ka makakakita. Pero magpaparamdam sa iyo at pilit kukunin yung isda, pero hindi ka bibigyan ng gintong buhok. Pero kung gusto ka niya nabigyan, walang kang problema. Parang candy lang na ibibigay sa iyo ng tikbalang ang kanyang gintong buhok. Pero ito ang pinaka-challenge dyan. Habang ikaw ay namimingwit, let's say, do sa ilog na pinamumugaran ng tikbalang at nakasabit na yung iyong mga isdang huli, lilitaw ang tikbalang sa iyong likuran. Maririnig mo yung hingasing, parang gumaganon, parang yung humihingasing na kabayo. Yan. Ngayon, kung malakas ang loob mo at bigla kang lumingon, nasa likod mo, pag ang tikbalang ay ayaw ibigay ang kanyang gintong buhok, siya ay lulukso. Pero kung ibibigay sa'yo, hindi yun magsasalita, pupunta lang sa iyong harapan. At gaano kalakas ang iyong loob para hindi ka nervyosin pag nakaharap mo na ang tikbalang. At kapag harap mo na ang tikbalang, kakausapin mo siya, iaabot mo si isda. So tutungo ang tikbalang, mabubunot mo na ang tatlong gintong buhok sa kanyang pato. Very challenging yan, kasi sino ba naman ang tao na maglalakas loob na bumunot ng gintong buhok ng tikbalang? Pero may challenge sa iyo ang tikbalang. Kailangan bago mo mabunot yung
kanyang gintong buhok, sasakay ka sa kanyang balikat, hahawa ka sa buhok, at yung tikbalang ay lulukso ng ubod ng taas 3 beses. Pag hindi ka nakabitaw sa iyong ginto buhok, pero oras na makabitaw ka, laglag ka sa tubig, sorry na lang. Kung ay nalaglag sa kawayanan, sorry ka na lang din. Kung nalaglag ka sa mga punong malalaki, sorry ka na lang din. Kaya napakadelikado, peligroso, at kailangan ng tibay ng dibdib at lakas ng loob. So sa madalit salita, lumukso na si tikbalang ng 3 beses. Hindi ka nahulog, di ka nalaglag. Pag landing uli ni tikbalang sa lupa, hindi na yung pipiling, mabubunot mo na ngayon yung gintong buhok. Yan ay ayon sa kwento ni Corex, dahil kwento sa kanya ng lolo niya yan. So yung tikbalang, pag nakuha mo na yung buhok, lulukso yun ng mataas, mas mataas pa sa puno ng kawayan, mas mataas ang talon, at hindi mo na siya makikita. At ikaw ay uuwi na at dala mo ang 3 malalaki yun, sabihin natin mga ganito, 3 ganyan, sabihin natin, example to 3 buhok ng tikbalang, mga ganyan, kunyari, ibabalot mo ito sa panyong puti, yan. Kunyari ito yon, at napakaswerte sa sugal. At ayon nga sa kwento sa akin ni Corex, ayon sa kanyang lolo, napakaswerte daw ng gintong buhok ng tikbalang. At ito ay lahat ng klase ng sugal pwede mong magamit, sa sabong, sa weteng, basta mag-isip ka na kung anong klase, baka loto pwede na rin, basta't meron kang magandang numero na naisip, itaya mo, tsak, mananalo ka. Dahil yung 3 buhok na ginto ng tikbalang nakalagay sa yung bulsa, nakabalot sa panyong pula, kailangan purong pula, walang design, yun ang iyong anting-anting. Pero ang tanong, kaya mo ba na kumuha ng anting na galing sa gintong buhok ng tikbalang? Kaya kung kayo ay malakas ang loob, pwede nyo yang gawin. Kaya magtanong-tanong na kayo kung saan lugar dito, parang ganitong gubat, kung meron tikbalang na naninirahan dito, umatak na kayo dun, mag-alay kayo ng isda at kausapin yung tikbalang at sabihin yung, tikbalang, gusto kitang makausap. Yan. So ano pa hinihintay nyo? Maghanap na kayo ng tikbalang. At ang isa pang anting-anting sa sugal na napaka daling kunin kung malakas ang inyong loob, ito ay ang sombrero ng duwende. Kung nakikita yung patulis na style na sombrero ng duwende, yun ang kailangan yung makuha. At may challenge din yan. Hindi nyo yan basta makukuha ng basta-basta lang. Meron kayong dapat gawin. Kung nakakakita kayo ng mga pusngo na natawag na nuno sa punso, pusngo ang tawag dito sa amin sa Quezon, yun ang kailangan ninyong hanapin. Kung let's say dito sa area na ito, makita nyo yung area na yan, yan area dyan, dito, bulihan, hindi dyan mawawalan ng nuno sa punso o pusngo. So ngayon ang inyong gagawin para pagkalooban kayo ng duwende, magdadala kayo ng 7 dakot ng bigas. Hindi nyo tatakali ng pantakal, dadakutin nyo 7 dakot. Pagkatapos 7 itlog na native, hindi yung binibili sa palengke. Kailangan pumunta kayo sa may nagpapalimlim ng itlog ng manok, 7. Yun ay ilalagay nyo sa isang basket. Yung bigas ilagay mo lang sa
lalagyan. Yun natin sa supot, sa plastic, basta nakalagay doon, plus yung 7 itlog. So ang gagawin mo, lahat ng pusngo pupuntahan mo. Magtatanong ka dun sa pusngo, sabi mo, duwende, pwede mo ba akong papasukin sa iyong kaharian? Bawat pusngo, halimbawa nakakita ka ng isang pusngo, tinanong mo yon, tapos walang lumabas, 3 beses mo sasalitain, walang lumabas, lumipat ka na, tapos lipat ka ulit sa ibang pusngo, ganun doon ulit. Duwende, pwede mo ba akong papasukin sa iyong kaharian? 3 beses, isang pusngo, wala pa rin. Lipat ka lang ng lipat hanggang isang pusngo ay magpakita sa iyo ang duwende. Yun na ang swerte mo. At ayon nga sa kwento ni Corex, sabi ng lolo niya sa kanya, swerte ka pag nakakuha ka ng sombrero ng duwende. At ayon nga sa kwento ni Corex, oras ng isang pusngo ay may umuslit na duwende. Sabihin mo sa duwende, duwende, pwede bang mahingi ang iyong sombrero? Pero meron akong iaalay sa iyo, 7 itlog ng native na manok at 7 takot na bigas. Kapag kursunada ka ng duwende, kukunin niya ang iyong alay, tatanggalin niya ang sombrero mo, ang sombrero niya, at ibibigay sa iyo. At yun ay babalutin mo sa telang pula, bigkisin mo, taas talian mo, ikikwentas mo ngayon yan. At kahit saan sugalang ka pumunta, ay napakaswerte niyang gamitin, lalong lalo na sa sabong, sa wedding, sa mga baklay, baraha. Alam mo na yung lalabas na number, basta magkakaroon ka na idea ka, lagi kang mananalo. Pero oras na ibigay sa iyo ng duwende ang kanyang sombrero, ang tawag ng iba dito ay sambalilo, ang duwende ay hindi na hihiwalay sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Kaya ang iisipin ng mga tao, ikaw ay natitililing na dahil lagi kayong mag-uusap ng duwende. Hindi naman siya nakikita ng maraming tao, ikaw lang ang nakakakita. Nag-uusap kayo, nagtatawanan kayo, sasabihin ng mga tao sa iyo ay nasisiraan na ng bait, nagsasalitang mag-isa, tumatawang mag-isa. Yun. So hindi ka naman pwedeng basta manahimik na lang dahil kakausapin ka lagi ng duwende. Pero meron pang technique para hindi maisip ng mga tao na ikaw ay natutulig na o nasisiraan na ng bait. Pupunta ka sa isang lugar na ganito, yung walang tao, saka doon kayo mag-uusap ng duwende. Pero ang duwending ito, dahil kasama mo na siya habang buhay, nasa balikat mo, magsasalita siya. Halimbawa, nasa sabungan kayo, sasabihin ng duwende sa iyo, o yung kulay pulang manok, doon ka tumaya, yun ang mananalo. Siyempre, oo ka, pero wala kang kausap. Eh dahil sa sabungan naman ay maingay, okay lang. Yun, libre ka na doon. Ngayon, itong duwending ito, hindi na siya hihiwalay sa iyo kahit kailan. Kung ikay binata, kung ikaw man ay may asawa, hanggang sa tumanda ka na, kasama mo pa rin ang duwende. At kung dumating ang panahon na ikaw ay matodas na, ang duwende, babawiin na niya ang kanyang sambalilo, ang kanyang sombrero. Babawiin na niya yon kasi tudas na nga yung nakakuha eh. At yung kaluluwa mo, isasama na rin ng duwende sa kanyang kaharian. Ikaw naman ngayon ang sasama sa kanya. So yun
ang kwentong sombrero ng duwende. Kaya kung may gusto pa kayong makakuha ng sombrero ng duwende, mag-umpisa na kayo, mag-pusngo hunting na kayo, mag-alay kayo ng 7 dakot ng bigas at 7 itlog ng manok na native. Take the challenge. Anting-anting yan sa sugal. Ito naman ayon sa kwento ni Corex ng aking kumpare, ito daw ay kung ipagkakaloob sa'yo ng kalikasan ay madali mo itong gawin, pero kung hindi, maraming balakid. Hindi mo basta ito magagawa ng ganun-ganun lang. At isa pa, magiging kargo mo na yung duwendeng nasa balikat mo habang buhay yan. Araw at gabi kasama mo siya. Siyempre, pakakainin mo pa rin yun. Hindi ko lang alam, hindi na niya na detalye sa akin kung paano yung pagkain ng duwende. Siguro kanin din, ulam, whatever. Basta ang sinabi sa akin ni paring Corex ay swerte yan sa sugal. Kaya mga kasityo ko, sana nagustuhan nyo ang aking kwentong anting-anting sa sugal na makukuha sa gintong buhok ng tikbalang at sombrero ng duwende. May extra tips nga pala kung kayo nasa kagubatan ganito, ganyan, nakakita kayo ng lumilipad na tutubi na kulay puti. Pag nakakita ka ng bihira yan, lilipad-lipad lang yan, tapos dadapo sa kamay mo or sa ulo mo. Basta gumanyan ka lang, pag dumapo sa'yo, ibig sabihin nun, seswertehin ka sa sugal, lalo na sa weteng. Kaya kung ano man yung pumasok na number mo sa iyong isip, itaya mo na, tuduhan mo na. O sabihin natin ng 10 piso, tatama ng 450. O di tayaan mo ng 100 piso para meron kang, magkano yun? 45,000. O kung dodoblehin mo pa yan, 90,000. Kwarta na. O mga sidyo, hanggang sa muli sa susunod pang Antonio Adventure, Attack and Survival at anting-anting story. Ano pang hinihintay nyo? Mag-amanap na kayo ng anting-anting sa sugal. Bye bye.